Ang lindol ang isa sa pinakanakakatakot at mapanirang pangyayari sa kalikasan, lalo na ang epekto nito pagkatapos. Ito ay isang biglaan at mabilis na pag-uga ng lupa na dulot ng pagbibiyak at pagbabago ng mga batong nasa ilalim ng lupa kapag pinakakawalan nito ang puwersang naiipon sa mahabang panahon. Ang lindol ay may dalawang sukat, ang intensity at ang magnitude. Ang magnitude o kalakasan ng lindol ay ang sumusukat sa lakas ng lindol mula sa pinakasentro nito na tinatawag na epicenter. At ang intensity naman o tindi ang sumusukat sa yanig na nararamdaman ng tao. Ang 5OLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ay isang pambansang institusyon sa Pilipinas na nakatutok para magbigay alam sa mga kilos at kalagayan ng mga bulkan, lindol at mga tsunami. Isa ito sa mga sangay na ahensiya ng kagawaran ng agham at teknolohiya. Bakit na nga ba nagkakaroon ng lindol? Ang mga lindol ay maaaring magdulot ng sunog, tsunami, pagguho ng lupa o pagguho ng yelo. Bagamat maaaring mangyari ang mga ito kahit saan ng walang babala at walang pinipiling oras. Mayroong iba't ibang sanhi kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na lindol. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga lindol at dahilan kung bakit nagkakaroon nito: tectonic earthquake. Ang ating mundo na ating kinatatayuan ay binubuo ng lupa o tinatawag na tectonic plates na tuloy-tuloy na gumagalaw. Kung gumalaw ito ay kadalasan sa mabagal na paraan lamang na hindi natin nararamdaman. Kapag ang dalawang tinutukoy na tectonic plate na ito ay nagkaroon ng interaksyon o di kaya halimbawa ay nagkadikit, nagkakaroon ng friction kung saan nabubuo naman ng stress sa tectonic plate. Ito ay unti-unti na naiipon sa loob ng mahabang panahon at kapag ang stress na nabuo ay umabot na sa dulong punto, ang dalawang plate na ito ay magkakaroon ng displacement. Kapag nagkaroon ng displacement ay nagkakaroon naman ng tinatawag natin na lindol. Volcanic earthquake. Ang isa din namang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lindol ay dahil sa mga aktibidad ng isang bulkan. Kadalasan ang ganitong uri ng lindol ay nangyayari dahil nagkakaroon ng galaw o pag-akyat ng magma sa isang aktibong bulkan na siya namang nagre-resulta sa lindol. Ang ganitong uri ng lindol ay tinatawag na volcanic earthquake. Explosion earthquake. Ang bomba at detonasyon ay resulta na ng mga gawa ng tao. Nakakaramdam naman ng mga ganitong uri ng lindol kapag nagkakaroon ng pagsabog ng isang nuklear o kemikal na bagay. Karaniwan na nangyayari lamang ito ay kapag mayroong digmaan, hidwaan, o di kaya naman ay aksidente sa isang lugar na nagdulot ng pagsabog ng nuklear o kemikal na bagay na mayroong sapat na taglay na laki para makapagdulot ng epekto sa ating lupa. Ang pagsabog at ang epekto nito ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng ganitong uri ng lindol. Collapse earthquake. Nagkakaroon ng ganitong uri ng lindol kapag mayroong pagguho na maaaring sa mga gusali, yungib o minahanan na nagdudulot din ng epekto sa ating lupa. Ito ay maliliit na uri lamang ng lindol na ating nararamdaman dahil sa wave na nabuo dulot ng pagguho sa ibabaw ng lupa. Narito ang mga tips at paalala habang lumilindol. Huwag kalimutan ang drop, cover at hold. At pagkatapos ng lindol, i-check ang sarili kung may sugat o injury. Asahan pa rin ang aftershocks. Magbilang hanggang 6 bago gumalaw. Pabayaang mahulog ang anumang kagamitan. Hanapin at tulungan ang ibang tao sa inyong lugar. Dahan-dahang lumabas. Gumamit ng hagdan sa halip na elevator. Pumunta sa ligtas na lugar. Maghanap ng malawak na lugar sa labas o magpunta sa designated evacuation area. Sanay nakapulutan nyo ng aral ang video ito at magsilbing gabay sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Para updated kayo sa ating mga video, mag-subscribe at i-hit ang notification para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating upload. Maraming salamat!